Hello po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo maghahatid ng mga balita tungkol sa aklat ng Genesis chapter 8. Nais ko pong ihatid po sa inyong lahat ito ang kwento ng chapter 8 ng Genesis. Tayo magsisimula ulit. Ang inyong tagapaglingkod, Dejias, Deji ng buhay na walang hanggan. At naalala ng Diyos si Noe at ang lahat na may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan at nagpahihip ng Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan ng 10 buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok na mga bundok. At nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan sa kanyang ginawa. At siya ay nagpalipad ng isang uwak at ito'y nagparuot parito hanggang natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat, hindi nakasumpong ang kalapati ng malapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa sa ibabaw ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan. At ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon at narito may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong 6 na araw at 1 ng unang buwan ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng 2 buwan ng 27 araw ng buwan ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinabi, "Lumusad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalanakin at magsidami sa ibabaw ng lupa." At lumusad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. At ang bawat hayop, bawat umusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa,
Ayon sa kanya-kanyang angkan ay nangangasilunsad sa sasakyan. At pinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at tagalay na mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinampo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata ni hindi ko muling lilipulin ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglikat, paghahasik at pag-aani at ang lamig ang init ng taginaw ang araw at gabi.